Pagpapakatotoo. Isa sa pinaka-challenging sa buhay ng isang tao ang magsabi ng totoo, gumawa at ipakita sa mga tao ang totoong pagkatao, ugali, iba't iba pang mga aspeto ng isang tao. Aminado po ako na medyo mahirap din sabi ng katotohanan. Pero dapat ginagawa po natin iyon. Pero maraming mga katanungan na paano ang isang tao na matagal niya nang tinatago sa karamihan ang pagsasabi ng totoo about sa kanyang sarili, sa kanyang buhay at pangyayari. Kaya ba natanggapin ng isang tao ang taong nagpapakatotoo sa kanya kahit pa ito ay hindi kaaya-aya sa ibang tao? O kaya ba gampanan ng isang tao na maging totoo sa lahat ng makakasalumuhan niya? Iyan ang ating aalamin. Magandang umaga, tanghali, hapong gabi sa ating lahat, mga fearless listeners outside the universe. Kasama niyo naman ang inyong fearless Kuya J dito sa ating programa kung saan lahat ng issue at topic may sayang Biblia. Basta malawak lang ang ating pangunawa dito lang sa Fearless Session. Ayan, sino dito yung mga fan ng PBB simula ng edition 1 hanggang collab edition? But me personally, number 1 fan ako ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Yung ngayong edition lang. Well, magaganda rin naman yung mga past seasons, diba? Pero ito nga Collab Edition, medyo nagustuhan ko. Kasi dito mas hindi sila toxic. Yung hindi katulad ng mga past na Pinoy Big Brothers, puro tension, puro alitan, puro galit. Yung walang self-control sa kanilang mga emosyon, lalo-lalo na yung sa pagpapakatotoo nila sa sarili. Sa bahay ni Kuya, kung titignan natin, maraming nakatingin. Puro cameras. Sa mga mirrors, makikita natin yan. Even sa hallways, sa kwarto, sa storage room, sa eviction room, sa task room, even sa mga CRs, diba, sa comfort room, even sa living room, sa kitchen, sa dining room, diba? And even sa garden, sa labas, diba? Sa swimming pool, meron din. No? So, wala talagang ligtas ang mga housemates. Kahit itago pa nila kanilang itsura, meron silang mga lapel na malalaman din natin yung totoong saloobin, totoong pagkatao ng mga nasa bahay ni Kuya. And doon sa confession room, doon sila mas nagiging comfortable na magsabi na totoo about sa kanilang nakakasama sa bahay ni Kuya. This fast eviction and nomination day, nalaman natin na sila ay nagbibigay ng saloobin kay Kuya and even sa kanilang mga kaduhos kung ano yung mga pag-uugali, pakikisama ng bawat housemates doon sa bahay ni Kuya. And lalo na sa edisyon na ito na mas naging open sila, mas naging verbal sila sa mga kapwa housemates, no? At hindi sila nagtatago. Though may mga hidden scenes tayo na napapanood sa YouTube, sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok, 'di ba? Pero hindi naman natin nalalaman yung buong pangyayari, 'di ba? Pero I tell you na this edition is way awesome kasi mas nakikita natin yung brighter side ng bawat housemates na tinuruan sila ng mabuting asal. And this napakahirap talaga na magsabi ng totoong nararamdaman, totoong saloobin doon sa kapwa mo housemates kasi ayaw mo magkaroon ng hinanakit. But then again, aside from that, mahirap din na kapag nag-nominate ka at yun-nominate mo na malapit sa puso mo ay na-evict sa bahay ni Kuya. Masakit yun. Makakaramdam tayo ng sadness, guilty, and others emotions, diba? Pero titingnan natin dito, ano nga ba
yung pagpapakatotoo. Ito yung pagiging tapat sa sarili natin at sa iba. Hindi pagtago sa likod ng maskara at hindi pagpapanggap para lamang matanggap ng ibang tao. Sa madaling sabi, ito ay pagiging totoo kung sino ka talaga, kahit may takot, kahit may kahihiyan o kahinaan o kahihiyan, kasama na rin yon, kahit may posibilidad na hindi pag-unawa ng iba. So, yun po yung masasabi natin na ibig sabihin ng pagpapakatotoo, no? So, bakit nga ba may mga ganito nga instances na pagpapakatotoo? Sabi sa John chapter 8 verse 32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Truth is one of the powerful weapons that we have, ang katotohanan. Diba? Kasi ang pagpapakatotoo ay daan patungo sa tunay na kalayaan. So, kung mayroon kang sandata ng katotohanan, you will free from your chain of secrets. Diba? Mahirap makadena sa mga sekreto na pansarili mo lamang na nalalaman at hindi ng iba. Kasi nga may totoo yung kasabihan na walang lihim ang hindi nabubunyag, walang baho ang hindi sumisingaw. Diba? Pero yung tanong natin, bakit may mga taong nahihirapan magpakatotoo kung ito naman ay dapat talaga nating ginagawa? Dahil sa una, takot sa rejection. So lahat tayo nakakaranas at nakakaramdam ng ganun. Na kapag tayo nagsabi ng totoo, nalaman nila yung totoong pagkatao natin, may rejection na magaganap. At hindi po maiiwasan yun. May iila natatanggap sa'yo, pero karamihan ay magre-reject sa'yo just because of what you have said to them, to us, di ba? Pangalawa, trauma sa nakaraan. Kasi minsan yung mga nangyayari sa buhay natin na ayaw na nating balikan, hindi na natin nasasabi sa iba. Lalo-lalo na kung ito ay napaka-daring sa atin na kapag nalaman ng ito ng iba, baka kung ano na isipin nila. Bakit kasi nangyaring ganun? Bakit kasi tinuloy yun? Bakit ka kasi nag-cause ka dun sa pangyayari na iyon? So, may mga ganong pressures. Ayun nga, nasabi na natin, mga-apat yung pressure na maging perfecto. So, dahil nga feeling ng iba, mabuti ka. Feeling ng iba, hindi ka nagkakamali. Feeling ng iba, nasa'yo na ang lahat. Ika nga ni Daniel Padilla, diba? Kasi nasa'yo na ang lahat, diba? Pati ang pagpapakatotoo. Pero, behind that, hindi nila alam, once na nakatalikod ka na sa kanila or nakatalikod na sila sa'yo, hindi nila alam kung ano yung ginagawa mo. Hindi nila alam kung tama ba yung ginagawa mo once na walang nakaharap sa'yo. Diba? Totoo ka ba na pinapakita mo sa kanila na concern ka talaga, wala kang hinanakit, wala kang hindrance, walang hindrance sa puso mo na papasukin sila? Or you just make them make them happy, make them part of your life just because of your publicity and acceptance of the world, no? Mahirap yung gano'n na nagpapanggap tayo na tanggap natin sila, nagpapanggap tayo na mahal natin sila, pero deep inside, it's a show. It's a theater show lang pala. Diba? At pang-apat, at minsan, dahil hindi pa nila tanggap ang sarili nila. Ibig sabihin, may mga tao na mahirap pagpakatotoo dahil they never accept them on who they are or who we are. Mahirap kasi tanggapin yung sarili, lalo-lalo na kung ang pangit ng nakaraan natin, ang pangit ng description natin sa sarili natin, no? At hindi natin kinukuha yung ibang opinion ng tao. Kaya nagre-resulta na hindi pagsasabi ng totoo kung sino ba talaga tayo. Kumbaga,
Minsan nanggagaya pa nga tayo ng ibang tao eh. Nanggagaya pa tayo ng ibang ugali, ng ibang nakikita natin sa social media, naririnig sa radyo, nababasa sa tabloid or magazine, di ba? Sabi sa Hebreo 4 verse 13, walang nilikha na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Sinasabi lang dito na wala tayong maitatago sa Diyos, kaya mas mainam ang pagiging tapat. Kagaya sa bahay ni Kuya, kahit saan ka pumunta, kahit saan ka nandoon sa parte ng bahay ni Kuya, may kamerang may lapel ka, may lapel yung mga kasama mo sa bahay ni Kuya, maririnig at maririnig din ang mga sasabihin mo, ang mga saloobin mo. Ganon din sa Panginoon. Kahit nasan ka, kahit nandun ka pa sa pinakatuktok ng bundok ng Everest, kahit nandun ka pa sa ilalim ng bulkan ng Mayon, o doon sa Grand Canyon, doon sa Amerika, alam pa rin ng Diyos kung ano ang totoo sa iyo, sa pagkatao mo at sa buhay mo. Yun lang po yun. So, ano nga ba ang say ng Bible about dito sa pagpapakatotoo? Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 25, kaya't huwag na kayong magsinungaling, sabihin ninyo ang totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Sinasabi lang dito na ang pagpapakatotoo ay pundasyon ng pagkakaisa sa komunidad. So, ganito rin ang sabi sa Kawikaan chapter 12 verse 22, kasuklam-suklam sa Panginoon ang sinungaling, ngunit kalugod-lugod sa Kanya ang tapat. So sinasabi lang dito, pinahahalagahan ng Diyos ang katapatan, ito'y kalugod-lugod sa Kanya. So kung ikaw, alam mo sa sarili mo na ready ka na magpakatotoo sa ibang tao, diyan malulugod ang Panginoon. You have a right time, you have a expand of time na prepared to be ready. Alam ng Panginoon kung hanggang kailan ka magiging ready. Pero, wag na nating hintayin pa na sa bingit pa ng kamatayan natin, dun tayo magsasabi ng totoo. As long as na we have a courageous heart at may tibay na tayo ng loob magsabi ng totoo at kaya natin i-accept kung ano yung sinasabi ng iba o sasabihin ng iba, then you should go to say what you want to say to us, to others. Not just to please everybody, but to have a connection to the world. Kasi wala ang lihim ang hindi nabumunyap, walang baho ang hindi sumisingaw. Sabi naman sa 1 Samuel chapter 16 verse 7b, ang tao'y tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Sinasabi naman dito na mahalaga kay Lord ang totoo mong puso kaysa sa panlabas mong anyo. Maganda ka nga. Ang ganda nga ng aura mo. Makinis yung balat mo, maputi ka, morena ka. Wala kang peklat, wala kang pika sa muka, wala kang sugat, wala kang tigyawat. Almost perfect ka. Almost but not perfect. Almost perfect ka na. Pero yung puso mo naman, napaka-itim, daming thorns, daming spikes na nakatusok sa puso mo. Never mind na lang. Mas maigi pa na yung tao na hindi naman ganoon kagandahan o kagwapuhan, pero napakalinis at mabuti ng kalooban, doon na lang ako. Kasi palagay ko totoo siya sa sarili niya kahit hindi pa siya tanggap ng ibang tao. Sabi sa Galatians chapter 1 verse 10, kung ang gusto ko ay kalugdan ako ng tao, hindi ako magiging lingkod ni Kristo. Sinasabi lang dito na mas mahalaga ang pagsang-ayon ng Diyos kaysa sa tao. So, ibig sabihin yan, if you want to please everybody, you're not pleasing God. You're pleasing yourself to others.
So kung mahal mo ang Panginoon, you must say the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kasi yun yung mas ikasasaya o ikasisiya ng Panginoon. Ang magsabi ng totoo. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit mapait, at least totoo ka sa sarili mo at hindi lang sa iba. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin na siyang patatawarin tayo sapagkat siya'y tapat at makatarungan. Lilinisin niya tayo sa lahat ng kasamaan. Sinasabi na dito na ang pagpapakatotoo sa Diyos ay daan ng pagpapatawad o kapatawaran at bagong simula. So, ibig sabihin niyan, lahat tayo nag-fail na magsabi ng totoo. At mas pinipili natin ang kasinungalingan. Pero hindi natatapos dun. Kaya nga tayo may second chance, may third chance, many chances. At binigay yun ng Panginoon ang free choice. Kung magsasabi pa tayo ng katotohanan, kasinungalingan, nasa sa atin na yun kung anong pipiliin natin. Pero mas better na from not saying the truth, you put yourself na magkaroon ng tsansa na magbago at magsabi na ng totoo kahit paunti-unti. Kasi wala namang biglaan sa Panginoon eh. Lahat may process. 'Di ba? May healing process kung paano tayo magpakatotoo. Una sa sarili mo bago sa iba. Kasi mas mahirap magpakatotoo sa iba kung sa sarili mo pagkatao hindi mo maamin kung sino ka at hindi mo tanggap kung ano ka. 'Di ba? Sa 1 Corinthians naman, chapter 13 verse 6, sabi, ang pag-ibig ay hindi matutuwa o natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Sinasabi lang dito na ang pag-ibig ay tunay kung ito'y nakaugat sa katotohanan. Ibig sabihin yan, if you are true to yourself, nakakapit ka kay Lord. Na yung puso mo na kay Lord lang at wala lang sa iba. May mga hindrance man na magsabi ng totoo. Pero nandiyan ang Panginoon para tanggalin yun. At tutulungan niya tayo na baguhin ang sarili natin at magsabi na rin ng totoo sa iba. Ngayon, no, ano ang dapat nating gawin, no? Kung may mga taong gustong magpakatotoo sa atin o magsabi ng totoo sa atin, una, gagawin natin mahalaga to. Makinig ng buo at walang panghusga. So, ibig sabihin yan, listen very carefully. Stop, look, and listen. Ika nga. Kung good listener ka at kaya mong i-shut your mouth, magiging maayos ang iyong pakikipagkaibigan doon sa taong yun. At baka malay mo, sabihan ka pa na salamat sa tiwala. Pangalawa, igalang ang tiwalang ibinigay. Na masasabi natin na ligtas ka sa akin, hindi ko ito ipagsasabi. So kung napagsabihan tayo ng mga sikreto o ng mga patotoo sa kanilang mga sarili, nire-request lang nila na wag muna sabihin sa iba, sa karamihan, irespeto po natin yun. I-keep natin yung promise na yun na hindi natin sasabihin sa iba. Lalo-lalo na kung ito ay napakahalaga at importante sa taong nagsabi sa atin. Number 3, unawain kahit hindi mo lubos magets. So, nandito ako para makinig, hindi para humusga. So, ibig sabihin lang niyan, yung mga sinasabi niya na pagpapakatotoo, kahit na ang daming padigoy-digoy, ang daming mga pasakali, ang daming mga anek-anek na sinasabi, you just listen. Kahit hindi mo magets yung kanyang punto. Kasi at the end of the day, malalaman mo din kung ano yung kailangan niyang i-improve on saying the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Diba? May mga tao kasi na gusto magsabi ng totoo, pero ang daming paligoy-ligoy kasi may mga doubts pa sila, may aninlangan pa sila, naiilang sila sa mga tao kahit pa sabihin nilang
pinagkakatiwalaan nila ito, di ba? Kaya palagay natin sa kanila na comfortable sila sa atin na magsabi ng mga hinanakit sa loobin, totoong nararamdaman, totoong ugali, totoong tao, at totoong sila, just to keep it sa ating mga puso at isipan. Saka na natin, hayaan na natin sila ang magsabi sa iba. Diba? Kahit na hindi nila sinabi sa iyo na ikaw lang pinagsabihan ko, pag sinabi nila na ikaw lang pinagsabihan ko, i-ensure mo na balang araw magsasabi din yan sa iba. Palagay mo naman na yun yung step by step na gagawin niya, then you support them. Number 4, pasalamatan ang tapang nila. So, in that little way na pagsasabi nila na totoo, matapang na sila. Na-feel nila na brave enough na sila sa pagsasabi na totoo. Kapag sinusuportahan mo sila na, uy, ang tapang mo na ngayon. Kasi dati, nahihirapan ka magsabi na totoo. Ngayon, unti-unti, nagiging totoo ka na sa sarili mo at sa akin at sa iba. And number 5, samahan sila sa proseso. So, ibig sabihin yan, di porket nagsabi na sila ng totoo sa'yo, ng pagkatao nila, pinakita nila kung sino sila, kung ano sila, hanggang doon na lang. Dapat sinasamahan natin sila. Lalo na kung yung sinabi sa iyo ay negative at sablay sila doon, dapat kasama natin sila sa progreso, sa pagbabago, sa pag-initiative na baguhin yung sarili nila. Diba? From the past na hindi maganda. Diba? At tatak natin sa isip natin na ginagawa natin ito because we need them to be true to their selves. At lalong naman sa Panginoon. Kasi sinasabi natin na all-knowing si God, alam niya yung totoo. Pero dapat nagsasabi pa rin tayo sa Kanya ng totoo. Yung mga kasalanan natin, ina-admit tayo sa Kanya. Yung mga totoong pangyayari sa buhay natin, dapat nakatuon sa Kanya. At kapag nasabi natin ito, dapat pinaprocess natin na baguhin ito, lalo-lalo na kung pangit or hindi maganda yung mga pangyayari na naganap sa buhay natin, di ba? Kaya mga kaibigan, no, ang pagpapakatotoo ay hindi kahinaan kundi lakas. Hindi ito pagiging pabigat, kundi pagiging matapang. At higit sa lahat, sa Diyos, ang katotohanan ay hindi kinakatakutan. Ito ay tinatanggap. Masakit man ang katotohanan o masarap ang katotohanan, dapat natin tanggapin. Dahil ang katotohanan ang siyang kapangyarihan na meron tayo sandata na sa bawat laban na hinaharap natin ay meron tayo niyan, di ba? Kung ikaw ay may nilalabanan sa loob, kung ikaw ay pagod sa pagpapanggap, ito ang sabi ng Lord sa iyo. Sa John chapter 8 verse 32, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ulitin ko, sa John chapter 8 verse 32, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, ibig sabihin, the truth will set us free. Kapag malaya ka na sa Panginoon, pag malaya ka na sa katotohanan, nakadepend na tayo kay Lord, di ba? And muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at pag-standby sa ating programa. Nawa lahat tayo, nabigyan tayo ng insights, highlights sa buhay natin. And i-work out natin mga fearless listeners outside the universe ang pagsasabi ng totoo. Mahirap man, kailangan natin i-confess, hindi lang sa kapwa natin, hindi lang sa ibang tao, maging sa ating Panginoon, maging totoo tayo. Kahit pa alam ng Panginoon ang totoo, mas maigi pa rin na maging totoo sa sarili natin at malaman
na kino-confess natin sa Panginoon kung ano yung mga totoo sa sarili natin na matagal natin tinago, days, months, years, decades pa yan. 'Di ba? Kapag nasa katotohanan, wala tayong ibang gagawin kundi tanggapin ito, masakit man o hindi. Ganun din kapag kayo ay nasasabihan ng ibang tao na ito ito yung nakikita ko sa'yo, tanggapin natin. Lalo na kung alam mo naman na totoo na ganun ka, base sa na-obserban sa'yo ng ibang tao, pamilya mo man, kaibigan o mahal sa buhay, di ba? Muli, ito po ang inyong fearless Kuya Jay na lagi nagpapaalala sa inyo na walang issue at problema na hindi nalulutas. Basta kasama lang natin si Jesus Christ. Thank you so much mga fearless viewers and listeners outside the universe, and God bless us all.